Okay. Hey. Morning, guys. Morning. Marami na tayong naging paglalakbay ngayong Season 5. Ito na ang huli naming biyahe, kaya siniguro naming magiging espesyal ito. Anong pinapak mo ngayon last trip? Oh, well, hanggang sa huling trip, kailangan kumpleto pa rin tayo. Siyempre. Yan, importante. Hindi ako nakawala ng alcohol, mask, diba? Shield, no? Ito pinaka-importante, ensimada ng misis. Exciting ito para sa akin dahil first time ko siyang mapapasyalan. Dalawang klaseng lugar, may isang modern charm, tapos isang medyo historical. So, sana hindi umulan ng malakas. Okay ba? Ready ka ba sa ulan? Oo naman. Tara. Ang probinsya ng Batangas ang aming destinasyon. Malapit sa Metro Manila, maraming mga resort at kainan, kaya popular na bakasyonan. Pero marami ring lugar dito na swak sa mga rider ha. Bago kami dumiretso gaya dati, safety first muna. So yun, buwelo muna, kape muna. Mapagising. Sa Lipa City ang unang lokasyon sa aming Batangas leg. Hindi talaga muna kami nag-agahan ng crew dahil ang pupuntahan namin isa sa mga bago at paboritong lugar para sa breakfast rides. Ang Old Grove Farmstead. Unlimited trips sa Pinoy Highway. We'll be going far sa ilalim ng sun, with the 3 golden stars on a glorious day. Get up and ride today. We gonna ride the J. Come on, let's ride today. We're gonna ride PH. Get up, get ready to ride. Come on, let's ride today. We're gonna ride with Jay. We're gonna ride PH. Gaya sa maraming lugar at establishmento ngayon, mahigpit ang anti-COVID protocols ng Old Grove. Talagang wala na tayong takas sa new normal. Pagpasok pa lamang ng gate, ito na ang sumalubong sa amin. Nagugulat ka talaga na may ganito dito sa Pilipinas. Sa Batangas, nasa Lipa. Kala mo, lumipad ka na. Batangas ka lang pala, no? Euro Batangas. Ayon sa may-ari nito na si Jeffrey Columna, nasa 5 ektarya ang Old Grove Farmstead. Maganda at kakaibang wedding venue at events place ang target nila noong buksan ito noong taong 2018. Actually, venue talaga yung habol namin dito, which is yung Red Barn. And then, kasi yung wife ko gusto niya ng parang country style na wedding venue eh. So doon talaga nag-start sa barn. And then nag-add lang kami ng mga farm buildings to make it more na pampaganda. Ayan, no? Sobrang massive talaga nitong Red Barn, eh. When you see it, yung eyes mo will be drawn to the bar. It's very, Diba? very bright talaga siya. Very bright. Eye-catching. Eye-catching talaga. Mukhang luma sa labas pero kumpleto ang Red Barn ng facilities. Sa loob para sa events at mga kasal. Sino ba namang hindi may engganyo sa view na ito?
Bakit ba Old Grove ang tawag dito? Well, itong place kasi nito, dati siyang Coconut Grove. Oo. So naisip namin, ano kaya maganda ipangalan sa lugar na attached siya. So Old Grove. So former Grove, Old Grove Farmstead, and then of course the farm building. Hindi tinipid nila Jeff ang mga atraksyon sa farmstead. Talagang mararamdaman mo na nasa totoong farm ka. May mga bibe, tupa, at iba pang mga hayop. Bakit niya naisip magkaroon ng iba't ibang klase ng animals dito sa Old Grove? Ba't niya naisip? To fit the whole team talaga na farm talaga rin siya. And then we love pets, we love our sheeps. So, nilagay namin talaga siya dito for the farm team nga. Anong effect sa mga bata pagka nakikita Diba, nila? tuwan-tuwa talaga, lalo na pag nagpapakain Oo. ng cord. Hindi lang bata, pati matanda, tuwan-tuwa na rin. Nakakatuwa eh. Nakakatawa. Saka nalalapitan mo ng ganito, di ba? Very friendly naman sila. Oo. Kwento ni Jeff, gusto nila ng kanyang asawa ng complete experience para sa mga bisita. Kaya pag napagod at nagutom ka sa paglilibot mo, pwede kang kumain sa kanilang maaliwalas na cafe. Al fresco ang dining dito. At kung rider ka, mapapansin mo talaga na pwede kang mag-park sa tabi mismo ng lamesa mo. Rider kasi mismo si Jeff, kaya alam niya yung mga pangangailangan mismo ng mga kapwa rider niya. Sinushoot away yung ang mga riders eh. Malayo yung parking, o di kaya walang sufficient na paradahan. Ang priority is four-wheel. So I think that's number one. Tsaka kita mo, habang nagkakape ka, kita mo yung bike mo. Okay. Dahil dyan, Thumbs up. Actually, may bigger parking kami doon eh. Pero pag rider, nakakatuwa kasi titigil ka lang. Kita mo nga yung motor mo tsaka na candy, di ba? Pag nakita mo yung mga motor, ang sarap sa mata eh. Malapit lang sa Metro Manila ang Old Grove Farmstead. Pero kung gusto mo pang magstay ng matagal dito o may iba ka pang pupuntahan sa Batangas kinabukasan, pwede ka ring matulog dito. So very simple and medyo kakaiba yung ginagawa talaga namin. Ito na interior. In terms of design. Yes. Diba? Very nice. Yung ganit, for example, ito, good for how many persons? 4 adults. Oh, this one and 5 beds naman siya. So 5 ata. Okay. Kaya dito. Kaya 5. Parang old school na cabin. Yes. Oh, so ganda. Old Grove Village ang tawag namin dito. Gagawin namin siya parang mini village talaga na mas Yung marami mga pa. bahay, kumpleto. Puro ganyan ang gagawin namin. And then bawat bahay magkakasing laki or iba-iba ng capacity? About the same size, halos lahat. Pag nagpunta sila dito, pwede sila mag-spend ng overnight. Overnight if they want, yes. Oo. We have the pool, tumatapos na siya. Bukod sa mga atraksyon at magandang ambience, tamang-tama rin ang klima rito kaya mabilis na nakilala bilang travel destination ang Old Grove Farmstead. Actually, pa kasi medyo, I think third highest point ata siya sa Luzon. So, yung weather dito hindi sobrang humid. So, pag nag-ride ka dito, init ka na sa ride. Tapos, pagdating mo sa location na pupuntahan nyo, mainit pa rin. So, katulad ngayon, medyo okay naman yung klima. So, Malamig eh. Simoy ng hangin, malamig Yes. eh. Eh, syempre, mapapasko na. Malamig na malamig, lalo sa gabi dito. Medyo masarap talagang tumambay. At para makasigurong ligtas ang mga bisita at maging mga empleyado nila, may mga safety protocols din dito gaya ng pinaanan namin bago pa man makapasok. Prior to entering the restaurant, meron naman kami mga sanitizing station. Tapos, And yung social distancing ng tables. So, nagbawas kami ng tables, medyo dinistance namin, and about 2 chairs per table. Sobrang laki ng table, but it's okay for the safety of everyone naman yan. Gaya ng iba pang mga negosyo, matindi rin ang naging epekto ng pandemya sa Old Grove Farmstead. Maraming events at mga kasal ang nakansila at kinailangan din nilang magsara noong magpatupad ng mas mahigpit na quarantine ang gobyerno. Pero ngayong medyo mas lumuwag na ang mga patakaran, malaki ang pasasalamat ni Jeff sa mga bumibisita, lalo na sa mga gaya naming rider. Actually, ang bumubuhay talaga sa amin mga riders eh. Especially sa weekends, medyo marami kaming riders na pumupunta dito. Isa sila sa main source talaga namin. So, nagpapasalamat talaga ako sa mga
fellow riders natin na nagpupunta dito at dito nagbe-breakfast ride. So, malaki talagang tulong nila sa amin. Malinis, maaliwalas at nakaka-relax. Yan ngayon ang gusto ng marami sa atin para makaiwas sa stress at problemang dulot ng pandemya. Idagdag mo pa ang mga pasilidad para sa mga rider at talaga namang recommended for riders ang Old Grove Farmstead. Okay, Jeff, dahil biker-friendly itong Old Grove, Salamat, o salamat. syempre, rekomendado natin to. Okay, tara. O ayan, hindi lang pala Red Barn ang pwedeng dayuhin dito sa Old Grove. Ang daming pwedeng gawin pa dito. Ang daming pwedeng makita, kaya tingin ko dapat nating pasyalan. Okay, abangan nyo next episode kung saan yung susunod nating destination.